Okay, so good evening ho sa inyong lahat. Evening po, Pastor Dante. Thank you. So tayo po ay mag-start na sa ating pag-aaral ng Book of Joel sa gabing ito. At bago po yan, tayo po muna ay saglit na manalangin. Aming amang Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po kaming magkakapatid na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At una po sa lahat ay aming ipinagpapasalamat ang buong maghapon na lumipas sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos sa mga pagpapala at biyaya na amin pong tinanggap buhat sa iyo sa araw na ito. At salamat din na kami ay muling makapag-sama-sama upang ikaw ay aming bigyan ng papuri at parangalan at makinig at mag-aral ng iyong salita. At sa mga oras din pong ito ay sama-sama po naming inaalala sa panalangin si Ate Beth na sa kasalukuyan ay nasa ospital at may karamdaman. Dalangin po namin ang iyong comfort kay Kuya Nestor at maging sa kanilang mga anak. Nihiling namin o Diyos na ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa kanila. At Lord, sa gabi pong ito, dalangin namin na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Turuan mo po kaming lahat at nawa ay mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng mga minor prophets na ito na amin pong pinag-aaralan. Again, Father, we thank you. We love you. We honor you. We glorify your name. We thank you. This we pray in Yeshua's name. Amen and amen. Let me share with you my screen at ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang aklat ni Joel or the Book of Joel. Maiksi lang naman po ito dahil minor prophets nga ang tinatalakay natin at natalakay na po natin si Hosea, si Obadiah at ngayon naman po ay si Joel na mayroon lang pong tatlong kabanata. Kaya maiksi lang, mabilis lang basahin. Ito po ay naglalaman ng mensahe patungkol sa paghuhukom o judgment ng Diyos at sa pagpapanumbalik o kaligtasan, no? Nandiyan na rin po ang message ng pagsisisi. So ang aklat ni Joel ay isang maikli ngunit makapangyarihang prophecy ito na naglalaman ng walang hanggang mga tema ng paghuhukom, pagsisisi at pagpapanumbalik. Ipinapakita nito ang katarungan at awa ng Diyos sa pamamagitan ng matitinding larawan at pangako tungkol sa hinaharap. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo ang nag-advance reading na po ng Book of Joel, pero um, may halong ano po, kalungkutan, no? Pero at the same time, meron din naman pong nakapaloob na pag-asa. So sa pagsusuring ito, titingnan natin ang mga sumusunod. Unang-una ay ang struktura or yung structure po ng Book of Joel. And then titingnan po natin dito yung context, no? At ano yung mga mahalagang theology na makikita natin dito. At syempre po, ang connection nito sa bagong tipan, ang relevance nito para sa ating pong kapanahunan.
So, as I have said, Joel is one of the 12 minor prophets. At ang propetang Joel at ang kanya pong kapanahunan, no? Si Joel ay isa sa 12 minor prophets, ngunit kaunti lamang po ang alam natin tungkol sa kanyang pagkatao. Kasi hindi naman din masyadong minensyo, no? At ang kanya pong pangalan ay nangangahulugang si Yahweh ay Diyos. Hindi niya binanggit ang eksaktong panahon ng kanyang ministeryo. Kaya may iba't ibang teorya ang mga scholar dito. But the book warns of the day of the Lord, a time of judgment and salvation. So, as I have said, ang pinaka-main na theme ng Joel ay about repentance, about the judgment of God, and of course, God's mercy. Mayroon pong dalawang posibleng panahon kung kailan naisulat ang Joel. Ang una po ay nung sila ay bago pa masakop ng Babylon. Ito po ay sa 7th century, no? Marami po ang nagsasabi na isinulat ang Joel bago wasakin ng Babylon ang Jerusalem noong 586 BC. Dahil makikita daw po natin sa Joel 1:9, sa Joel 1:13, sa Joel 2:17 na maaring aktibo pa yung templo. So existing pa yung temple at active pa. Kaya maaring sa panahon daw po nito ay isinulat itong prophecy ni Joel na ito. Meron din naman pong nagsasabi na ito ay naisulat matapos ang pagkabihag nila ng bayang Israel ng Babylon, no? Mayroon kasi itong pagkakatulad sa mga post-exilic na propeta tulad ni Zacarias at Malakias or Malakay. So ang isa pong depensa rin ng mga naniniwala na ito ay naisulat ng sila ay nabihag na ng Babylon sapagkat wala pong pagkabanggit sa isang hari, no? Kaya maaring ito po ay nangangahulugan na nasa ilalim na sila ng Persian Empire. So anuman ang tiyak na panahon, whether na isulat ito bago pa sila mabihag ng Babylon or after mabihag ng Babylon, ang pangunahing mensahe ni Joel ay nananatiling malinaw. At ito po yung importante, no? Na darating ang paghuhukom ng Diyos. Ngunit may pag-asa para sa mga magsisisi. So yun po yung maganda doon, no? Na mayroong paghuhukom ang Diyos, may pagpaparusa ang Diyos, pero meron din pong mensahe ng pag-asa, pero ito po ay para lamang doon sa mga tao na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. So yan po yung pinaka-konteksto ng Book of Joel. Now tingnan po natin yung structure at ang yung pinaka-theme, no, ng aklat ni Joel. So ito po ay nahati sa tatlong pangunahing bahagi ang Book of Joel. Una po ay sa chapter 1 verses 1 to 20 ay mababasa po natin dito ang salot ng balang. Ano bang balang sa English, no? Locust bilang babala. At ang mahalagang talata na dapat natin bigyan ng pansin dito ay yung Joel 1 verses 4 to 7. Nasa bahagi naman po ng chapter 2 verses 1 to 27 ay mababasa natin dito ang araw ng Panginoon o ang paghuhukom at pag-asa. So ito po ay nasa mga talatang
11 ng Kabanatang 2, no? At mula talatang 11 hanggang 13. At mababasa rin po natin yan, yung mahalagang talata dito mula verses 18 to 27. At ang ikatlong bahagi po nito ay nasa chapter 2, verse 28 to chapter 3, up to verse 21. No? At dito ay mababasa natin ang pagbuhos ng Espiritu at paghuhukom sa mga bansa. So mga mahalagang talata po rito na dapat nating tandaan ay yung Joel 2 verses 28 to 32 at saka yung Joel chapter 3 verses 2 to 16. So anong nga ho ba ang ibig sabihin ng the day of the Lord? Ito po ay time of divine judgment and deliverance. So sabi po sa Joel chapter 2 verse 11, the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? No? Will be a day of terror. No? The day of the Lord will be a day of terror for the unrepentant, but salvation for those who seek God. So tingnan po natin yung salot ng locust bilang ginamit ito ng Diyos para ilarawan, no, kung ano yung kanyang babala, yung warning ng Diyos. So nagsisimula si Joel sa paglalarawan ng isang malawakang pagsalakay ng balang o ng locust na sumira sa lahat ng pananim. Alam naman po natin kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang mga pananim, ang kanilang mga halaman dahil sila ay agricultural country, kaya pangunahing pinagkukunan nila ito ng kabuhayan at ng kanilang pagkain. At ito ay parehong totoong pangyayari at simbolismo ng mas malaking hatol na darating. So, ibig sabihin po, ito ay hindi isang metaphor, ito ay isang totoong nangyari para maging visual aid ng Diyos sa mga tao kung ano ang mangyayari sa pagdating ng kanyang paghuhukom. So kaya totoong nangyari ito as a form of warning sa mga taong hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan at kung ano ang kanilang kahihinatnan. Sabi nga po dun sa Joel chapter 1 verse 4, ang naiwan ng balang na pumuputol ay kinain ng balang na gumagapang. Ang naiwan ng balang na gumagapang ay kinain ng balang na lumilipad. So talagang total destruction ng kanilang mga pananim, ng kanilang mga halaman. So ano ho ba ang kahalagahan ng imahin ng balang? Bakit ito ginamit ng Panginoon? Ang salot ng balang ay isang babala mula sa Diyos. It's a warning, no? Isang paalala na ang kasalanan ay may bunga. Ito ay nagpapaalala sa bawat tao sa kapanahunan nila at maging sa kapanahunan po natin na ang kasalanan ay laging may bunga ito. Or kung tawagin natin sa English ay may consequences. Or sabihin natin meron pong kaparusahan kasi alam natin na ang Diyos natin is a God of justice. Hindi lang ho siya Diyos ng pag-ibig, siya din po ay Diyos ng justice. Kaya bibigyan niya ng justice kung ang tao ay nakakommit ng kasalanan. No? So whether kung tayo po ay lumapit na tumingi ng tawad sa Diyos, siyempre patatawarin tayo, pero alalahanin natin na ang bawat kasalanang ginagawa natin ay meron pong kaakibat na consequences yan. Ito pong nangyaring ito sa kanila, katulad din ito nung salot sa Egypt
na nabasa po natin sa Exodus chapter 10 verses 12 to 15, no? Kaya bagamat hindi na ito nasaksihan ng mga taong ito, pero malamang po ito ay naikwento sa kanila kung anong nangyari dun sa Egypt at nagkaroon ng parang na-duplicate ito dun sa panahon nila. No? So sa buong Biblia, ginagamit ang mga salot bilang tanda ng paghuhukom. So yan po yung isang makikita natin na pagka mayroong mga salot, no, um, ito po ay palatandaan ng paghuhukom ng Panginoong Diyos. So ano po yung aral? No? Ano po yung aral na makukuha natin dito? Minsan, hinahayaan ng Diyos ang mga sakuna upang gisingin tayo at akayin pabalik sa Kanya. No? Minsan, pinapahintulo to ng Diyos yon na mangyari sa mananampalataya upang ito ay magtulak sa Kanya na lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, magsisi sa kasalanan, at siya ay bumalik sa ating Panginoon. No? Kaya ang Diyos po ay nananawagan ng totoong heartfelt repentance. Hindi lang po outward rituals. No? Yun po ang puso ng Diyos. Kaya sabi doon sa Joel chapter 2 verse 12 to 13, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. So, kaya God desires true heartfelt repentance, not just outward rituals. So, meron din pong kaugnay na talatayan sa New Testament, sa Book of James, chapter 4, verses 8 to 10. Sabi po doon, draw near to God, and He will draw near to you. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Now, pangalawa po, ang araw ng Panginoon o ang paghuhukom at pag-asa sa Joel chapter 2 verses 1 to 27. So doon po sa pangalawang pangunahing tema ng Book of Joel po, no? Ang sabi po sa Joel chapter 2 verses 1 and 2, hipan ninyo ang trompeta sa Zion, magbigay babala sa aking banal na bundok. Kinakanta natin to noon no? Blow the trumpet in Zion, Zion. Yun po yung sikat na kanta to nung araw, no? Mga 1980s, 90s. Ito yung madalas kinakanta sa mga praise and worship. Maganda kasi yung tugtog nito, yung tempo nito eh. Pero ang mensahe pala noon ay paghuhukom ng Diyos. Kaya bago dumating ang paghuhukom ng Diyos ay pinahihipan ang trompeta sa kanila, no? Ang sabi diyan, pang magbigay babala sa aking banal na bundok, manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating, no? So ang salot ng balang ay isang paunang babala lamang. Ang mas malaking panganib ay ang paparating na araw ng Panginoon. So ano ang araw ng Panginoon? Ano ba yung tinatawag na araw ng Panginoon dito sa ano po na ito? Well, God will judge those who oppose His people. Judgment po. Isang panahon ng matinding paghuhukom para sa makasalanan. At ang pangalawa po, ang araw ng Panginoon ay hindi lamang isang panahon ng matinding paghuhukom, kundi isang panahon din ng kaligtasan para sa tumatawag sa Diyos. Kaya meron pong choice ang tao. Whether siya ay piliin niyang magpatuloy siya sa kanyang kasalanan at mamuhay siya sa ganoong sistema ng buhay,
pero may matinding paghuhukom pagdating ng tamang panahon. Or um, dahil alam niya na mayroong judgment ang Diyos, pwede rin ang tao ay tumawag sa Diyos. At sa kanya namang pagtawag, siya po ay pagkakalooban ng kaligtasan ng Panginoon. Now, dito po sa particular case na ito, katulad din po nung ating napag-aralan sa Obadiah, no, na sila po ay pinagtulungan ng Babylon at saka ng Edom at binigyan ng hatol ng Diyos ang bayang Edom dahil kinampihan niya pa ang Babylon. At sangayon sa kasaysayan, siya pa ang sumunog. Yung mga Edomites pa ang sumunog doon sa pinaka-templo. Templo ng Diyos yun. No? So dito, ang sabi ng Joel chapter 3 verse 2, I will gather all the nations and I will enter into judgment with them there. So ito po ay mensahe sa lahat ng bansa na nagtatangkang sirain ang bayang Israel. At nakita na ho natin sa kasaysayan kung paanong pinreserve ng Diyos ang Israel. Dahil ito ay kanyang bayang pinili, ito ay mga taong kanyang hinirang, at hanggang sa dulo ay ipagtatanggol ito ng Panginoon. Kaya sabi niya, iipunin niya ang lahat ng nasyon na kumalaban at sumira sa bayang Israel at sila ay huhusgahan ng ating Panginoon, no? Pero kahit sa gitna ng hatol, may pag-asa para sa mga tunay na nagsisisi, no? Dahil sabi doon sa Joel chapter 2 verse 11, ang araw ng Panginoon ay dakila at kakilakilabot, sino ang makatatagal? In Joel chapter 2 verse 12 to 13, it says, manumbalik kayo sa akin ng buong puso. Hatiin ninyo ang inyong puso at hindi lamang ang inyong kasuotan. Yun naman ang ano ng Diyos. Merong naka-schedule, kumbaga, na paghatol ang Diyos. Pero bago pa dumating ang hatol na ito, ay manumbalik kayo sa akin. Ito ang tawag ng Diyos sa kanila. Manumbalik kayo sa akin ng buong puso, no? Hatiin ninyo ang inyong puso at hindi lamang ang inyong kasuotan. Meaning, dapat, ano po, no? Totoong galing sa puso ang pagsisisi nila. At ito po ay meron ding parallelism sa ating Panginoong Kristo. Doon po sa Matthew chapter 4 verse 17, ang sabi po doon, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sa Luke chapter 15 verse 7, nagagalak ang langit sa isang makasalanang nagsisisi. So ano po yung aral na makukuha natin dito? Ang aral na makukuha natin dito, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang panlabas. Kailangan nito ang puso at pagbabago ng buhay. Sa pangatlong bahagi po, ay makikita natin dito ang pagbuhos ng espiritu at paghuhukom sa mga bansa. No? Ito po ay matatagpuan natin sa Joel chapter 2 verses 28 and 29. Ang sabi po doon, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. So, a prophecy of God's Spirit is being given to all people. Sa Tagalog po, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng propesiya. Ito po ay natupad at nangyari po ito during Pentecost. At mababasa natin yan sa Acts chapter 2, verse 16 to 17. No? Sabi po doon sa Acts chapter 2 verse 16 to 21, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa mga alagad, no? Ang Espiritu Santo ay hindi lamang para sa mga propeta,
kundi para sa lahat ng mananampalataya. So ito pong outpouring of the Holy Spirit was fulfilled at Pentecost. So kung gusto niyo pong balikan yung Acts chapter 2 verse 16 to 17. Sa Joel chapter 3 verse 14, sabi po doon, napakaraming tao sa libis ng pagpapasya sapagkat malapit na ang araw ng Panginoon. So ano po ang aral na makikita natin dito? Lahat ng bansa ay haharap sa Diyos sa paghuhukom. Ngunit ang kaligtasan ay para sa lahat ng tatawag sa kanyang pangalan. So paulit-ulit po yun, no? Salvation for those who call on God. Again, in Joel chapter 2 verse 32, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. At meron pong parallel scriptures ito in Romans chapter 10 verses 9 to 13, which says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So, pangunahing aral mula sa aklat ni Joel, no? Sa isayin po natin yung application nito sa ating buhay. Pagdating po sa paghuhukom, ang Diyos ay makatarungan at hinahatulan ang kasalanan. Pagdating po naman sa pagsisisi, ang tunay na pagsisisi ay dapat nagmumula sa puso. At patungkol naman po sa pagbuhos ng Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ay binigay sa lahat ng mananampalataya. Nung tayo po ay, again, yung prophecy na ito ni Joel about the outpouring of the Holy Spirit, ito po ay naganap na noong sa Book of Acts, sa chapter 2. Pero ang bawat mananampalataya, ang bawat tao na nanampalataya at naniwala sa Panginoong Jesucristo, siya po ay pinanahanan na ng Espiritu ng Diyos. Pagdating naman po sa kaligtasan, ang sinumang tatawag sa Panginoon ay maliligtas. So in conclusion, the day of the Lord is coming. Will it be judgment or salvation for us? Well, I have no doubt, for us believers, it will be salvation. But for those who did not repent of their sins and remain in their sins, on the day of the Lord, it will be judgment for them. So God calls us to true repentance and faith. And may we walk in the Spirit and proclaim the message of salvation. Again, Joel 2:32, kung sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So bakit mahalaga ang aklat ni Joel ngayon? Ito po ang hamon sa ating lahat. Ikaw ba ay handa para sa araw ng Panginoon? Pangalawang katanungan po para sa ating lahat, mayroon ka bang tunay na pagsisisi at pananampalataya? Pangatlong katanungan, paano mo maibabahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iba? Lastly, naway lumakad tayo sa Espiritu at ipahayag ang kaligtasan ni Kristo sa buong sangkatauhan. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at alam ko po na tayong lahat ay mayroong natutunan sa Book of Joel, at ito po ay very much applicable maging sa ating kapanahunan, hindi lamang po sa kapanahunan ng mga Israelita nang sila ay sakupin ng bayang Babylon, kundi ito po ay applicable din sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating komunidad. Kaya nawa po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na desire sa kanyang puso
na ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng paghuhukom ng Diyos, ang mensahe ng pagsisisi ay atin pong maipahayag. Makinig man sila or hindi, tanggapin man nila or hindi, paniwalaan man nila or hindi, ipaubaya na po natin ang resulta sa ating Panginoon. Ang mandato ng bawat isa sa atin ay ihayag ang mensahe ng paghuhukom ng Diyos. Ihayag ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Ihayag ang mensahe ng dapat magsisi ang tao sa kanyang kasalanan upang kanyang tamuhin ang kaligtasan ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos. At dapat malaman din na kung hindi nila ito gagawin, ang paghuhukom ng Diyos ang kanilang dadanasin. Marami pong salamat mga kapatid at pagpalain nawa ng ating Panginoon ang ating pong pamamahinga sa buong magdamag at nawa ay muli niya tayong gisingin bukas ng umaga at pagkalooban ng panibagong pag-asa, panibagong kalakasan, panibagong desire na maglingkod sa ating Panginoon. God bless us all at tayo po ay magsasara sa panalangin.